Where are we going? And hello guys! Hello. It's been a while. Ang tagal na namin hindi nakapag-upload. Update. Yes. Sa ating sasakyan. Medyo na busy for this past few months. Especially this year 2024, ang daming nangyari. So nawalan kami ng oras to create or make an update sa experience namin regarding sa espresso. Some of you guys is asking for update and new videos from us. So sisikapin namin na this 2025 is makapag-regular update. Magbigay kami ng update. Yes, may regular uploads tayo dito sa YouTube channel namin. Yes. So, ngayon, mag-share kami ng 1-year experience namin using espresso. 1 year plus. Plus na. I-share namin yung experience namin through sharing also yung mga travel na ginawa namin. Na gamit na itong espresso. Yes, for the whole 1 year plus. Actually nga, medyo busy talaga kami kaya hindi din kami masyado nakapag-travel. And mostly talaga napupuntahan namin is Baguio. Using espresso, 3 beses kaming nag-Baguio. Namin talaga din na-prove na magandang dalhin si espresso sa mga ganong uphill na lugar. So, talagang nakita namin yung kagandahan using the espresso. So, yun yung first travel namin is 3 lang kami with our pet. Yung isa namin yung pusa. First time namin nag-travel ng ganong kalayo with cat. Tapos yung second travel namin with the whole family. Dami namin naka-convoy. 4 kaming naka-convoy nun. And then the third, yung latest namin is yung last year lang, nung November, with, isang brother namin. Yes. Na nag-celebrate kami ng birthday that time. Medyo small group lang kami. Yes. Ayun. Yun yung una naming, siyempre, pagkakuha nito, ito yung una nating tinesting sa Baguio. And then, this year din, nag-travel kami sa Zambales. Yes, sa Zambales. Yun, na-share din namin yung video na yun. 2 beses din kami bumalik doon. Una is yung dalawa lang kami to see the place. Yung the second na is kasama yung family. Yun naman, first time namin mag-travel may infant. Yes. So baby pa yung anak namin nun. So nung time na yun, actually, naramdaman ko yung sikip. Nasikipan ako ng time na yun sa espresso kasi ang dami na namin dalang extrang gamit dahil nga kay baby. Manageable naman siya. Hindi naman tayo araw-araw travel. Kailangan mo lang ayusin yung pag-aayos sa likod. Parang Tetris. Parang Tetris in and out. Dapat maganda yung pagkakalagay ng gamit. Yes. Para maximize mo yung space. Yun. And then, Tagaytay. Very common naman yun kasi malapit naman siya sa Manila. But, pero during that time kasi nung nagpunta kaming Tagaytay, may bagyo. Inabutan kami ng bagyo doon. Yes. So talagang malakas yung ulan. Pauwi kami, bumabagyo. Yes. Dalawang isip kami kung uwi pa ba kami during that time. Kaso may magbubok na rin doon sa Airbnb na binok namin. So napilitan kami umuwi habang bumabagyo. Sinugal na namin. Yun, thankful naman na nakauwi. Ang daming nadaan ng baha. Actually, nung time na nakakatakot siya kasi meron kami dinaanan sa Quezon City. Sa Quezon Ave? Yung may underpass. So tubig, nagkaroon ng traffic bigla. Medyo nandun pa kami sa ilalim. So ang bilis lumaragasa yung baha. Tubig. Which is nasa pataas kami na side, nasa baba pa kami. Kaya pala traffic kasi yung nasa unahan hindi makabante dahil sa baha. So nung nag-overtake kami, sinuong namin sa baha. Nakakatakot kasi ilang minutes din tayo nag-stand. Parang nasa 30 minutes ata tayo matagal siya. Feeling ko matagal kasi nga nakakakabahal, lakas ang ulan. Kitang-kita mo sa daan na umaagos yung tubig. Tumataas pa unti-unti yung tubig. Tumataas pa unti-unti yung tubig. And kagandahan din, medyo mas mataas-taas to ng bahagya compare sa sedan. Pero syempre, i-manage it. Wag nyo lang. Hindi naman lahat kailangan suungan, lalo pag nakita nyo mataas na. Yes. So, may mga cases lang talaga na wala kang choice kundi i-go. Wala, nandun na rin So, ingat-ingat lang siguro. Kakailangan mo lang kapahin kung saan yung spot na medyo mababa yung agos o yung tubig ng baha. Ayun, then another travel din namin last year, within the year, using espresso is the car blessing. So, pumunta kami na Manawag with our families. 2 car kami noon, and then
Ito naman, nag-travel kami with senior. And we're so lucky na mahatak namin si Father pabalik. So talaga, na-bless talaga ng todo-todo tong car namin na to. And then, isa sa mga latest ng travel namin is yung Tanay. May binisita kaming malaking farm property. Malapit lang naman siya. Nag-stay lang kami din for overnight. Thankful naman na kahit medyo maulan ng mga time na yun. Tsaka yung ma-fog. So ma-fog kaya din. Sa fog. Oh. So maganda siya i-travel yung ganun lang. 1 to 2 hours. Okay din naman yung matagal. Yung sa Baguio, yung sa Zambales. Pero maganda doon yung hindi masyadong maraming dala. Oo. Nung mga ganong travel, minsan talaga nafe-feel mo na maliit yung sasakyan. Pag kasama si baby. Yes, pero ang tinitingnan na lang namin doon is hindi ka nga naman araw-araw mag-travel. Most of the time, ganito lang setup namin. Travel kami, dalawa lang kami. Within the Metro Manila lang. So gas-wise, size-wise, okay talaga yung Expresso. Madali siya dito sa city driving. City driving. Kailangan mo lang talaga mag-prepare pag long drive na siya. Isa parang napuntahan natin. Malapit lang to. Antipolo lang. Nung nag-couple retreat kami. Yon. Doon, naligaw kami. Tapos, may unexpected na rough road. Lumalamit na kami. Rough road yun. Yes. Subukan siya sa talagang malubak. Malubak. Oo, malubak na siyang area hanggang dun sa makarating ka sa camping site. Medyo madulas siya. Yes. Pero good thing, nung nawala ng signal din, muntik na kasi kami maligaw. Nakabalik naman kami agad. So far okay pa rin siya sa rough road. Siyempre wag niyo naman isubo pala. I mean, wag niyo na isubo sa sobrang rough road kasi hindi naman to 4x4 tapos hindi naman siya sobrang taas. But yung mga ganun mga klase ng rough road, kakayanin. O kahit medyo uphill na rough road, kakayanin naman siya. May time din na yun na meron nag-alert. Yung AGS system kasi minsan pag sobrang nakababad ka sa transmission, tumutunog siya. Parang may warning siya na pagod na yung AGS. Oh, di ba? Kailangan niya na ng pahinga. AGS nga, nag-warning pagpagod. Kung need mo talagang umandar pa, andar ka lang, dahan-dahanin mo lang. Pababa ka na konti, ibalik-balik mo siya ng neutral para napapahinga siya. Nawawala rin naman agad yung tumutunog, yung warning niya. So, mahalagang tip yun para sa mga bago din na nag-drive ng Expresso AGS. Kasi para pag dumating din kayo sa ganung point, experience nyo din, you know what to do. Yes. Overall, for 1 year, yung na-observe namin is okay din siya sa long drive. Pero I think, yung sa gamit lang talaga, kung maramihan ka maggamit, medyo maliliitan ka dito. Pero kung kaya mo namang i-compress. Actually, isa rin naman din sa problema namin, hindi kami makapag-backlight talaga. Yung parang dali mo na lang, at least dala mo pag kailangan mo. But still, solusyon lang naman sa maraming gamit is ayusin talaga ng maayos yun. Para kung long drive man kayo, comfortable pa rin kayo sa... Tsaka may extra space pa rin talaga kayo para makatulog-tulog man eh. Tsaka sa mga pasalubong. Yun, isa pati yun. Yun yung last na nagpapasikip talaga ng ng sasakyan kasi yung pasalubong. Medyo lalagyan mo na siya ng konting space tapos biglang ang dami nyo palang bibilin. Dahil pag galing sa Baguio, di ba? Supot-supot na gulay yung daladala mo. So talagang tumatakaw siya sa space. So, yun yung mga napuntahan namin for the meantime using our Expresso AGS. Yes. So, hopefully, madagdagan yan this 2025. Yes, more travel sana. More travel. This 2025. More sipag mag-drive. Through this video, masashare na namin yung mga glimpse ng travel namin kasi hirap mag-upload pa isa-isa ng mga travel din eh. So at least masisilip nyo rin yung mga travel na nagawa din namin for the whole year using our AGS Express. So guys, thank you for watching our videos and sana nakatulong kami sa inyo sa experience namin. Experiences sa inyo. Okay guys, Thank you so much.